Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Apat na paris na mga bakbakan ang ating tatalakayin ngayon. Quezon Davis kontra Miguel Maduino. Ang fight schedule ito, Hulyo 6, 2024, nagaganapin po sa Prudential Center, Newark, Bansang Amerika. Shakur Stevenson kontra Artem Harutyunyan. Oshike Foster kontra Robson Consicao. Ganon din po. Magkakasama po ang mga laban na yan. July 6, 2024, nagaganapin po sa Prudential Center, Newark, Bansang Amerika. Mapanood ng live ito sa ESPN Plus. At sa bakbakan naman, sa pagitan ni Daniel Jacobs kontra Shane Mosley Jr. July 6 din ito. Nagaganapin sa Honda Center, Anaheim, Bansang Amerika. Sa mga bakbakan na ito, tayo pa ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Kung saan, doon pa po lamang sa ating gagawin comparison, analysis, malaki pa ang posibilidad na kayo po ay makakakuha ng idea kung sino po ang inyong papaboran. Nasa tingin po ninyo ay may malaking chance sa panalo dito po sa naturang bakbakan dahil detalyado po ninyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan niya ba naging dihado ang magkabilang panig. At inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang mong video at ang sa ganon, makapag-desisyon po kayo. Maaaring ang inyong desisyon ay taliwas sa aking pananaw o prediction sa laban. Maaari din po na yan ay papabor, ngunit ang halaga kayo dahil nasa inyo po ang huling desisyon. May mga nagsasabi dito sa ating comment section na ako daw ay doble kara sa pag-predict sa laban. Hindi po yan doble kara kasi may official prediction po tayo. Pinapaliwanag ko lang po ang sa magkabilang panig. Alam niyo bakit? Para makapamili kayo. O para kumplito. Kaya nga, ang ginagawa natin dito mga lods ay transparent. Madali naman mag-predict, diretsohan. Ang problema lang doon mga lods, siyempre, may kanya-kanya tayong paniniwala. May kanya-kanya tayong pananaw na kung saan binigyang daan ko rin ang iba na magkaroon ng pananaw din sa bakbakan. Makapamili sila. Kasi hindi lahat naniniwala sa aking kakayahan. Ganun lang naman yan. So ngayon, hindi natin patagalin pa. Unahin natin na tatalakayin ngayon ay ang sa bakbakan sa pagitan ni Daniel Jacobs at Shane Mosley Jr. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Okay, pagpatuloy na natin. Shane Mosley Jr. As a pro boxer, may impresibong kartada po ito. 21 wins with 12 wins coming by way of knockout, may 4 na talo. Ngunit wala pa naitalang tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 33 anyos, height 6 foot and 1 inches, reach 77 inches. Orthodox ang kanyang stance, naka-ratio 57.14%. Last fight, December 2, 2023, Joshua Conley ang kanyang nakatunggali. Panalo by 6 round referee technical decision or technical knockout, itong si Shane Mosley Jr. Karanasan o eksperyensya nitong si Shane Mosley Jr. Bago ito pumasok sa pro boxing, dating lumalaban po sa amateur, na kung saan may impresyon mong kartada sa amateur fights, na maabot po sa 250 wins with 16 losses lamang. As a pro boxer naman, ang kanyang karanasan dito, kung saan para sa akin, magangalan tayo ng ilang opponent na dating nakalaban ni Shane Mosley Jr. na tingin natin na kapag bibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. Siyempre, nangunguna si Gabriel Rosado, Jason Kigley at si Mario Alberto Lozano. Na kung saan sa tingin ko yan po ang nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Bukod sa kanyang background na dati lumalaban sa amateur. Sa skills naman ni Shane Mosley Jr. Mga lods, masasabi kong boxer puncher si Shane Mosley Jr. Pressure fighter style, defensive style, counter punching style, lumalaban din sa sabayan o brulan, 2-2 na bakbakan. Taglay nito ang sipag sa bagbato ng mga jab, 1-2 combination. Sa kanya naman defensive style, back pedal, moving around sa kanyang katunggali, ginagamit ang ring. May counter punching style nga, sabi ko kanina. Taglay yung hand speed, siyempre power, timing, accuracy. Pagdating po sa depensa, maraming butas sa depensa si Shane Mosley Jr. Sa panig naman ni Daniel Jacobs,
As a pro boxer, may impressive kartada itong si Jacobs. 37 wins with 30 wins coming by way of knockout. May 4 na talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, isang bisis nakatikim ng knockout. May edad na 37 anyos. Height, 5 foot and 11 and a half inches. Reach, 73 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio, 81.8%. Last fight, February 12, 2022, John Ryder. Talo by split decision si Daniel Jacob. Karanasan o eksperyensya nitong si Daniel Jacob, mga lods. Nag-world champion ito, o dating world champion. Doon po sa middleweight division. At ang mga matitindi na kalaban nito ay ang katulad ni Gennady Golovkin, Canelo Alvarez, Gabriel Rosado, John Ryder. Skills. Masasabi kong sa bagong style ni Daniel Jacobs, dati technical fighter eh. Pero sa kanyang huling performance, lalo na sa laban niya kay John Ryder, boxer puncher. Oo. Boxer puncher ang kanyang galawan. Defensive style, preservator style, lumalaban sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching style. Footwork na kung saan may kakayahan sa pagpapanatili sa kanya, distansya sa kanyang makakalaban. Footwork na kung saan kayang bumato ng suntok sa iba't ibang anggulo. Taglay ang timing, power at accuracy. Pagdating sa depensa, may mga butas na rin sa depensa si Daniel Jacobs. Unlike noong nasa middleweight division ito mga lods na napakahusay. Nagbago yung kanyang galawan sa lalo na sa laban niya kay John Ryder. Pero kung ibalik nga natin yung galawan, technical fighter. Opo. So ano ba talaga ang boxer puncher o technical fighter? Sa madaling salita, all-around boxer. Si Daniel Jacobs mga lods. Kasi sa mga laban niya, lalo na laban niya kay Canelo Alvarez noon, technical fighter ang galawan niya. Tapos sa huli niyang laban, huli niyang performance, last fight, kumbaga, John Ryder ang kanyang nakatunggali. Lumalaban ng sabayan, lumalaban sa tututo na rin itong si Daniel Jacobs. So all around boxer, pinagsamang technical fighter at boxer puncher. Ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Medyo mahaba-haba na video ito mga lods. 4 na laban pala, no? Unahin natin sa edad. 37 anyos si Jacobs. 33 anyos si Mosley. Lipas sa prime si Jacobs. Nasa prime si Mosley. Height. 5 foot and 11 and a half inches. Ang height nitong si Daniel Jacobs. 6 foot and 1 inches. Ang height ni Shane Mosley. So mas matangkad ng 1.5 inches itong si Shane Mosley. Reach. 73 inches ang reach ni Daniel Jacobs. 77 inches naman ay kay Shane Mosley Jr. So diyan mga lods, 4 inches diferensya lamang po si Shane Mosley Jr. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Ngayon pagdating sa knockout ratio, umabot po ang knockout ratio ni Daniel Jacobs sa 81.8%. Samantala si Shane Mosley ay mayroong knockout ratio na 57.14%. So lamang po sa power si Daniel Jacobs. Activity fights. Last fight nito si Daniel Jacob, February 12, 2022. Last fight ni Shane Mosley Jr., December 2, 2023. Aktibo si Shane Mosley. Pero itong si Daniel Jacob, 2 years and 4 months inactive. Mga lods, disadvantage ito para kay Daniel Jacob. 2 years and 4 months. Di malayo na talagang pinasok ito sa tinatawag natin na ring rust. Na kung saan, pagka ang isang atleta pasukin sa ring rust bunga ng matagal po na panahon na hindi napapalaban, apektado ang skills. Sa madaling salita, yung kanya performance. Skills, power, stamina. Ngayon pagdating sa karanasan, lamang po sa karanasan si Daniel Jacobs. Nakasagupa niya si Canelo Alvarez, Gennady Golovkin, at syempre nag-world champion si Daniel Jacobs. Pero hindi po masyado na pag-iiwanan si Shane Mosley Jr. dito sa experience, siyempre. Dahil dating lumalaban po sa amateur. Tandaan natin, hindi po basta-basta ang mga boksingero na napapalaban sa amateur. Na may magandang kartada sa amateur fights na umabot sa 250 wins with 16 losses lamang. So, hindi po basta-basta.
Skills. All-around boxer kontra boxer puncher. Dito mga loads, 50-50 sa skills ang dalawang maglalaban. Sino llamado? Okay, ulitin natin. Disadvantage edad para kay Daniel Jacob. Disadvantage inactivity na kung saan mga loads pag nagsama yan, mahirap para sa kanya ito. Malaking major disadvantage ito. 37 anyos, lipas sa prime. 2 years and 4 months layoff. Pagka yun nga napasok ito sa ring rust, which is di malayo, ang skills ay maapektuhan at magiging walang kwenta ang eksperyensya. Opo. Ganon pa man, masasabi kong 55-45. 55 sa panig ni Shane Mosley Jr., 45% naman para sa panig ni Daniel Jacobs. Ganun lang po. Bakit? Kasi hindi na bago kay Daniel Jacob ang mga katulad ni Shane Mosley na opponent. Ang mapalaban kay Golovkin at Canelo Alvarez ba naman? Na kung saan po mga lods, masasabi kong yung eksperyensya nga nitong si Daniel Jacobs, pwedeng yan ang iiral dito. Pero sabi ko nga kanina, bunga sa edad, samahan pa ng inactivity, maapektuhan ang skills at magiging walang kwenta ang kanyang karanasan. So, yun nga mga lods ang posibleng mangyayari. Yun ang problema dito kay Daniel Jacobs. Yun ang disadvantage kay Jacobs. Pero kung walang ininda na ring rust si Daniel Jacobs, mahihirapan si Shane Mosley Jr. ditong manalo. Oo. Pero yung inactivity kasi mga lods at edad, kahit anong husay mo, pag dumating na ang panahon na nasa ating pagka-father time na, yun na nga, kahit ayaw pa natin, kahit gusto pa ng isip natin, pero yung katawan natin. Sana nasa magandang body conditioning si Daniel Jacob, which is 37 years old pa naman. Oo. Hindi pa naman ito, lipas lang sa prime. Pero yun nga, doon talaga ako pagka inactive eh. So yun, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Shane Mosley Jr. by split or unanimous decision. Yun po ang aking official prediction sa laban na ito. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo si Daniel Jacobs? Oo. Gamit sa kanyang karanasan at skills, kung sakaling nasa magandang body conditioning itong si Daniel Jacobs, sabi ko nga kanina, kung walang inindang ring rust itong si Daniel Jacobs, mahirap pang manalo si Shane Mosley dito sa laban na ito. Oo. Pero dahil sa sitwasyon ni Daniel Jacobs, yun nga, masasabi kong yun ang sa kanya. Pero sa labanan na ito, may chance si Jacobs na manalo. Dahil ang problema nga lang naman kay Jacobs mga lods ay ang inactivity. Malay natin, nasa magandang body conditioning ito. Na kung saan kayang hindi babagal, hindi magbago ang kanyang galawan. Dahil nga nasa magandang body conditioning. Mahirapan si Shane Mosley manalo dyan. Lalo na pagdating sa puntusan. Magaling sa puntusan si Daniel Jacob mga lods. Ngayon dadako na tayo sa ibang laban. Dito muna tayo sa undercard. Keyshawn Davis kontra Miguel Madueno. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin sa panig ni Miguel Madueno. As a pro boxer, itong si Miguel Madueno ay may impresibong kartada. 31 wins with 28 wins coming by way of knockout, may 2 talo. Ngunit wala pang naitalang tabla. May edad 25 anyos, height 5 foot and 8 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 90.32%. Last fight, February 28, 2024, Justin Poldo ang kanyang nakatunggali. Panalo by split decision si Miguel Madueno. Eksperyensya o karanasan ng boksingerong ito. Pinakamatindi na kalaban si Steve Claggett, si Jezreel Corrales. Skills, boxer puncher din po itong si Miguel Madueno.
pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa pro lang natututunan bakbakan, may counterpunching style. Sa kanyang pressure fighter style, siyempre bante. Nagpapakawala ng mga jab 1-2 combination. Sa defensive style naman niya, backpedal, counter, lumalaban din sa pro lang natututunan bakbakan. Taglay ang power, timing at accuracy. Napakasipag din ito kung bumabato na suntok. Pagdating sa depensa, may mga butas po sa depensa itong si Miguel Maduino na kung saan delikado na masamantala sa mga counter puncher. Ngayon, sa panig naman nitong si Quezon Davis. As a pro boxer, may principal kartada po itong si Davis na 10 wins with 7 wins coming by way of knockout undefeated. May edad 25 anyos, height 5 foot and 9 inches, reach 70 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 70%. Last fight, February 8, 2024, Jose Pedraza, panalo by 6-round technical knockout itong si Quezon Davis. Mga Lods, hindi ko nasuri kung ito bang si Quezon Davis ay dating lumalaban sa amateur, pero sa kanyang skills na ipinakita, masasabi kong dati itong lumalaban sa amateur. Oo. Ang pinakamatindi na kalaban nito sa pro boxing ay ang katulad ni Jose Pedraza, kung saan dating world champion po yan. Naher Albright, Francisco Patera, Anthony Yigit. Skills, technical fighter. Defensive style, backpedal, bobbing around sa kanyang katunggalig, nagpapakawala ng mga counter. May pressure fighter style din ito, nagpakawala ng mga combination, magaling sa opinsa at may husay pagdating po sa depensa. Magaling sa puntusan, footwork, na may kakayahan sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang mga kalaban, footwork na kayang bumanto ng suntok sa iba't ibang anggulo. Sa madaling salita, may husay sa opinsa at depensa, magaling sa puntusan. Taglay ang hand speed, power, timing at accuracy. Sa panig ni Quezon Davis, magaling sa depensa, oo. Pero may nakita tayong butas sa skills nito. Ano naman po, Kuya Dwong Sports? Ano po mga Lods? Nahihirapan sa agresibo. Yun ang napapansin ko dito kay Quezon Davis. Nahihirapan siya sa mga agresibong opponent. Ngayon, nadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa edad. Parehong 25 anyos ang maglalaban. Height, mas matangkad si Quezon Davis ng 1 inch. Parehong orthodox ang maglalaban. Pagdating sa knockout ratio, ang knockout ratio ni Miguel Maduino ay 90.32%. Quezon Davis, 70%. Mga Lods, consider as a knockout artist ang 70% knockout ratio. So dito mga Lods, labanan ito ng knockout artist. Oo, labanan ito ng knockout artist. Pero lamang po sa power, si Miguel Maduino, siyempre. Activity fights, parehong aktibo. Karanasan, di po magkakalayo. Skills, boxer, puncher, kontra technical fighter. Quezon Davis, masasabi kong may taglay ito na sweet science of boxing. So, may kalamangan si Quezon Davis sa skills. Pero dahil boxer puncher, si Miguel Maduino, mga Lods, na kung saan kayang i-handle ang mga technical fighter, ganit, kayang i-handle ang outboxer, kayang i-handle sa nakadepende na ito sa diskarte na magkabilang panig. Pero dito sa skills, may kalamangan ang technical fighter, makatulad ni Quezon Davis. Oo, dahil napakamagalaw nito si Davis. So, nakadepende yan sa kanilang pag-handle, sa kanilang skills. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko dyan, Quezon Davis. By unanimous decision or split decision. Ngunit dahil sa namataas din po ang knockout ratio nitong si Quezon Davis, hindi rin ako magtatakang makakuha itong knockout kay Miguel Maduino. Mga anong round kaya? Siguro nasa mga 8 rounds. Posible makuha ni Quezon Davis yan. Sa panig ni Miguel Maduino naman mga Lods, dahil po sa agresibo ito, taglay ang power, masasabi kong pahirap ito kay Quezon Davis. Dahil di ba nasabi ko na kanina, ng kahinaan ni Quezon Davis ay ang agresibo. So, dito sa panig ni Miguel Maduino, dahil ito po ay may pagka-agresibo, malaking pagsubok ito sa panig ni Quezon Davis.
kung paano niya i-handle ang agresibo power puncher na katulad ni Miguel Meduino. Na kung saan, makapiho sa panalo itong si Miguel Meduino once na magawa niyang ma-knockout si Quezon Davis. Pwedong sports, may chance ba na makapagpa-knockout si Miguel Meduino? Oo. Pepresyurin niya ng husto, maging agresibo siya sa pagbato at sa pagsunod nitong si Quezon Davis, imposibleng hindi yan matatamaan. At pag napuruhan, dahil ang knockout ratio ni Miguel Meduino ay umabot po sa 90.32%, imposibleng walang iindahin si Quezon Davis. Sabi ko nga dito, makapiho sa panalo si Miguel Meduino once na magawa niyang ma-knockout si Quezon Davis. At siyempre, pagka sa puntusan, may laban pa rin naman si Miguel Meduino. Dahil napakasipag din ito kung bumabato ng suntok, taglay ang power, posible niyang may domina ang buong laban. Pero tandaan natin mga Lods, na sa Amerika gaganapin ang bakbakan. At si Quezon Davis ay isa sa prospect ng bansang Amerika. Kaya, alam nyo na ang ibig kong sabihin. Na kung saan, sa panig ni Miguel Meduino, kailangan niya talagang i-knock out si Quezon Davis. Or else, kailangan niyang magtrabaho ng husto para siya ang paboran ng mga hurado. Na kung saan, yun nga, yung maging dominante siya sa laban, yung nakakahiya naman na papanigan si Quezon Davis, yung ganun. Kasi pagka nagkaroon lang ito ng closed fight, dikit sa scorecard, delikado po ang Mexicano. Mexicano si Miguel Meduino eh. Ngayon, dadako naman tayo sa co-main event sa gabi ng bakbakan. Shakur Stevenson kontra Artem Harutyunyan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin na sa panig ng challenger, rank 7 sa WBC na si Artem Harutyunyan. As a pro boxer, may impresyon kartada si Artem Harutyunyan, 12 wins with 7 wins coming by way of knockout. May isang talo. Ngunit wala pang naitalad tabla. May edad 33 anyos. Height 5 foot and 7.5 inches. Orthodox ang kanyang stance, sa count ratio 58.33%. Last fight, Frank Martin. Talo itong si Artem Harutyunyan by unanimous decision. Nangyari ang bakbakan noong July 15, 2023. Karanasan o eksperyensya ni Artem Harutyunyan, ang pinakamatindi na kalaban nito, si Frank Martin. Para pa sa mga boxing fans na hindi ganong kilala si Frank Martin, yan lang naman ang pinabagsak ni Tank Davis nitong nakaraan. Yan ang tumalo kay Artem Harutyunyan. By 12 rounds unanimous decision. Samuel Molina, Humberto Galindo. Yan po ang mga nakalaban ni Artem Harutyunyan. Skills ni Artem Harutyunyan, pressure style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututunok bakan, may counter-punching style. Sa madaling salita, boxer-puncher si Artem Harutyunyan. Sa kanyang defensive style, back pedal, moving around sa kanyang katunggali, pinapanatili din niya kanyang distansya sa kanyang mga kakalaban, pero may mga butas po pagdating sa depensa itong si Artem Harutyunyan. Na kung saan, delikado sa counter puncher. May pagka-agresibo, volume puncher, timing, heavy-handed. Taglay ang accurate sa pagbato ng suntok, footwork in and out. Consistent lang din ang galaw nitong si Artem Harutyunyan. Yung kanyang galaw, consistent. Na may pagka-agresibo. Yun nga, yung kanyang depensa, delikado dyan. Na posibleng samantalahin ng kanyang makatunggali. Ngayon sa panig naman ni Shakur Stevenson. As a pro boxer, ito si Shakur Stevenson ay may bersibong kartada, 21 wins with 10 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 27 anyos, height 5 foot and 8 inches. Reach 68 inches. Kasalukuyang hawak ni Shakur Stevenson ang WBC World Lightweight title. Southpaw ang stance itong si Shakur Stevenson, knockout ratio 47.62%. Last fight, November 16, 2023. Nakasagupan niya si Edwin de los Santos. Pinaglabanan nila ang bakanting WBC. So, ibig sabihin, kauna-unahang pagdedepensa ni Shakur Stevenson ito sa kanyang titulo. Karanasan o eksperyensya nitong si Shakur Stevenson. Mga Lods, itong si Shakur Stevenson dating lumalaban sa amateur. Hindi ko na lang pinagtuunan napansin yung kanyang karanasan as a amateur boxer dahil itong si Shakur Stevenson ay kasalukuyang world champion. Pero dating lumalaban sa amateur po talaga itong si Shakur. 3 division world champion ito mga Lods. Nag-world champion ito sa featherweight, super featherweight division at sa lightweight division. Ang mga matitindi na katunggali nito,
Edwin De Los Santos, Robson Consicao, Jamel Herring, Oscar Valdez. Skills, all-around boxer. Maraming nagsasabing technical fighter si Shakur Stevenson, which is oo, totoo yan. Pero para sa akin, all-around boxer. Bakit? Si Shakur Stevenson, bagamat ito ang boksingerong masasabi natin isa sa lumalaban na boring kung lumalaban dahil taglay nito ang hit no hit sweet science of boxing. Pero may mga pagkakataon din ang boksingerong ito na lumalaban ng sabayan, lalo na kung alam niya kaya niyang saluhin ang suntok ng kanyang katunggali. Nakipagsabayan din itong si Shakur, pero hindi malimit natin ito nakikita sa kanya. Bakit? Tuso. Matalino na boksingero itong si Shakur Stevenson. All-around boxer para sa akin si Shakur Stevenson. Dahil may mga pagkakataon na lumalaban ito ng sabayan. Lalo na sa laban niya kay Jamel Herring, kung inyo napanood yun. Lumalaban ng sabayan si Shakur Stevenson. Pero kung alam naman niya na napakadelikado ang kanyang mga katunggali, yun na. Ginagamit naman niya ng sweet science of boxing. Hit no hit mga loads. Okay, prediction. Sa tingin ko, Shakur Stevenson by unanimous decision. Pero dahil sa hindi naman gaanong delikadong katunggali si Artem Harutyunyan, posibleng makipagsabayan dito si Shakur Stevenson na kung saan makuha pa rin niya ang panalo by knockout. Na kung saan for the first time matitikman ni Harutyunyan yan sa kanyang buong karera sa boxing. Opo. So, pabor ako kay Shakur Stevenson na mananalo dito. Pero, hindi ibig sabihin noon na pabor ako kay Shakur Stevenson ay walang sansang manalo si Artem Harutyunyan. Na kahit sabihin natin dihado ito sa laban. This is boxing. Anything can happen. Na kung saan, hindi porkit dihado ay pihong talo sa laban. At hindi porkit liyamado ay tiyak ang panalo. Sa panig ni Artem Harutyunyan, ang tanging tsansa nito, maka-upset kay Shakur Stevenson. Sa paanong paraan? Siyempre pag sinabing upset, knockoutan o puntusan. At liliwanagin ko rin po mga lods na makapiho lang sa panalo si Artem Harutyunyan once na ma-knockout niya si Shakur Stevenson. Malay natin, makatsamba. Which is, hindi pwedeng sabihin natin walang posibilidad na mangyari yan. May posibilidad. Bakit? Hindi porkit napaka-husay na Stevenson sa opensa at depensa, hindi natatamaan. Tanda natin, 58.33% ang knockout ratio ni Artem Harutyunyan. Malay natin, mas mapuruhan niya si Shakur Stevenson. Pero kung ako tatanungin ninyo, siyempre Shakur Stevenson yan. So ngayon nadako na tayo sa main event na gaganapin po sa Provincial Center, Newark, USA. July 6 po ito ha. Huwag niyong kalimutan. Mapanood ng live sa ESPN at ESPN Plus. Oshike Foster kontra Robson Consicao. Didipinsahan ni Oshike Foster ang kanyang WBC. Hindi ko nasuri kung ano sa ranking si Robson Consicao. Okay, alamin muna natin ang mga background sa magkabilang panig. Unahin natin ang sa panig ng challenger na si Robson Consicao. Nakakailang beses na itong nagiging world title challenger si Robson Consicao. As a pro boxer, may presyo kartada si Robson Consicao. 18 wins with 9 wins coming by way of knockout. May 2 talo at may 1 tabla na rin. May edad na 35 anyos, height 5 foot and 10.5 inches. Weight 70 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 50%. 50% ang kanyang knockout ratio. Last fight, April 13, 2024, Jose Ivan Guardado Ortiz ang kanyang nakatunggali. Panalo by 7th round technical knockout si Robson Consicao. Sa eksperyensya o karanasan ni Robson Consicao mga lods, dati po itong Olympic gold medalist noong 2016 sa Summer Olympic. At 3 times world title challenger po ito. Nag-world title challenger ito kay Oscar Valdez. Nag-unified world title challenger ito sa laban kay Shakur Stevenson.
at naging world title challenger sa WBO ni Emmanuel Navarrete. Opo. Skills ni Robson Consicao, all-around boxer. All-around. Ibig sabihin, pag all-around, halos lahat ng galawan mayroon. At may husay pagdating sa teknikala na bakbakan. Defensive style, pagbabakpedal, moving around sa kanyang katunggali, nagpakawala ng mga counter jab o straight, napakasipag din itong sumuntok, nakipagsabayan, taglay hand speed, power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, magaling din ang depensa nitong si Robson Consicao. Tandaan natin na hindi pa ito natatalo by knockout sa puntusan lamang. May kakayahan sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang mga kakalaban. May footwork din po ito na kung saan kayang bumato ng suntok sa iba't ibang anggulo. Epektibo ang kanyang galawan sa long range, mid range at close range. Heavy-handed itong si Robson Consicao. Nakatabla ito kay Emmanuel Navarrete. Sa panig naman ni Oshiaki Foster. As a pro boxer, may impresyon kartada si Foster. 22 wins with 12 wins coming by way of knockout. May 2 talo din. Ngunit wala pa nitalang tabla. May edad na 30 anyos. Height, 5 foot and 8 inches. Reach, 72 inches. Kasalukuyang hawak ang WBC Super Featherweight title. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio, 54.55%. Stance ni Oshiaki Foster, switch stance po ito mga lods. Pero ang original na stance nito ay orthodox. Last fight, February 16, 2024, Abraham Nuba ang kanyang katunggali. Panalo by split decision si Oshiaki Foster. Sa kanyang laban kay Robson Consicao, kung di ako nagkakamali, third defense na po niya yan sa kanyang WBC. Karanasan o eksperyensya ni Oshiaki Foster bago ito pumasok sa pro boxing. Siya po ay dating lumalaban sa amateur. Kung saan, ayon po sa naitalang record, halos umaabot daw sa 200 wins sa amateur itong si Oshiaki Foster. 2-time National Junior Golden Gloves Champion, 5 times ringside National Champion, at noong 2011 PAL National Champion. At ang kanyang mga mahigpit na nakatunggali dito po sa pro boxing ay ang katulad ni Miguel Roman na dating world title challenger, Abraham Nuba, Ray Vargas. Itong si Ray Vargas mga lods, isa yan sa tumalo dito kay Mark Magsayo. Kung saan, kung anong ginawa ni Ray Vargas kay Magsayo, ayun din ang ginawa ni Oshiaki Foster kay Ray Vargas. Pero sa totoo lang sa laban ni Magsayo at Ray Vargas, para sa akin, pabor ako kay Magsayo na siya ang nanalo eh. Oo. At doon natin nakikita si Magsayo sa mga kakulangan niya sa adjustment. Pero iba na ngayon ang Magsayo. Magaling na rin ang footwork, head movement, ganyan. Nag-improve si Magsayo matapos masunod-sunuran ng talo. Sana mag-world champion ulit itong si Magnifico. Sa skills naman, taglay-taglay nitong si Oshiaki Foster. All-around boxer din po ito. Pressure puncher style, defensive style, counter puncher style, lumalaban sa brulan, tututong na rukbakan din. Pressure, abanti, pakawalan ng jab. Pero hindi basta-basta pumapasok sa range ng kanyang katunggali. Timing sa pagpasok nito sa range ng kanyang katunggali. Defensive style, backpedal, moving around, ginagamit ang ring. Sabay pakawalan ng counter, jab, 1-2 combination. Siyempre, pag nakapabor, lumalaban sa 2-2. Taglay ang hand speed, timing, power, at accuracy. May kahusayan sa opinsa at dipinsa itong si Oshiaki Foster. Magaling din sa puntusan. Kaya nga, masasabi kong all-around boxer din ito. Taglay naman ni Oshiaki Foster, ang liksi, hand speed. At sabi ko nga, magaling sa puntusan. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa edad, 30 anyos. Si Oshiaki Foster, 35 anyos, si Robson Consicao. So, nasa kanyang dulong pagka-prime na. Last chance na ito para kay Robson Consicao, mga lods. Dapat na niya itong trabahuin bago siya malipasan sa kanyang pagka-prime. Dahil ilang beses na siyang naging world title challenger. 3 times na. Borussia Bigo.
Last chance para kay Robson Kusikaw ito. Height, 5 foot and 8 inches ang height itong si Foster. 5 foot and 10 and a half inches naman ito si Robson Kusikaw. So 2 and a half inches ang diferensya. Mas matangkad po si Robson Kusikaw. Ngunit pagdating sa reach, umabot po sa 72 inches ang reach ni Foster. Ang reach naman ni Robson Kusikaw ay 70 inches. So mas mahaba pala ang reach nitong si Oshake Foster. 2 inches lamang siya doon. Sa knockout ratio, 54.55% knockout ratio ni Foster, 50% ang knockout ratio naman ni Robson Kusikaw. So ibig sabihin mga lods, lamang si Oshake Foster sa knockout ratio, lamang sa power. Pero konti lang, 4% lang po. 4.55% lang ang diferensya. Lamang si Oshake Foster. Sa kanilang activity fights, parehong aktibo. Sa eksperyensya. Sa eksperyensya mga lords, sa uri ng kinalaban sa pro boxing, lamang po si Robson Kusikaw. Bakit? Ang mapapalaban ba naman kay Shakur Stevenson, Oscar Valdez, Emmanuel Navarrete? At idagdag pa natin ang kanyang amateur record na maabot po sa 405 wins with 15 losses lamang. At 2016 Olympic gold medalist si Robson Kusikaw. So dito mga lords, pagdating sa pro boxing, may kalamangan si Robson Kusikaw sa karanasan sa uri ng kinalaban. At for the first time, mapapalaban si Oshake Foster sa katulad ni Robson Kusikaw. So malaking pagsubok ito sa kampiyon. Dahil, siyempre, itong si Robson Kusikaw, gagawin na nito lahat. Dahil nasa kanyang kaduduluhang prime na. At posibleng yan ang kanyang last chance para maging isang ganap na world champion. Ngayon, dadako tayo sa skills. 50-50. Pareho sila ng skills. All around. Inot ko lang na hindi ko nakita kay Oshake Foster ang sweet science. Hindi ko nakita. Kung mayroon man, maaring mayroon nga. Dahil nga, all around ito. All around boxer. Si Robson Kusikaw naman, all around din. So, 50-50 sa skills tayo dito sa dalawa. Ngayon, sino llamado? 50-50 para sa akin mga lods. Bakit Kuya Dong Sports? Champion si Oshake Foster. Oo, champion nga si Oshake Foster. Pero na kay Robson Kusikaw naman ang karanasan, height, na kung saan mga lods. Yan ang panlaban niya. At sa ipinakitang performance ni Robson Kusikaw nitong huli, kahit 35 anyos na, ay consistent ang kanyang galawan. Kaya may kalamangan si 50-50. Oo, 50-50 ito. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing prediksyon. Oshake Foster by unanimous decision or split decision. May chance bang manalo si Oshake Foster by knockout? Base sa kanyang knockout ratio, oo. Pero hindi ako kuminsido. Pero tandaan natin, this is boxing. Anything can happen. Na kung saan posible din yan mangyari. Kasi maraming pwede mangyari sa boxing na kung saan hindi natin inaasahan. Sa panay naman ni Robson Kusikaw, gamit ang kanyang liksi din. At siyempre yung kanyang power, experience, height, advantage. Posible niyang matalo si Foster sa pamamagitan din po ng puntusan. Na kung saan ito na yung pinakahuling pagkakataon ni Robson Kusikaw na kung saan maging world champion. Pasok pa na kung saan pasok pa siya sa kanyang pagka-prime. Which is dulo na nga sa kanyang pagka-prime. Ito, 35 years old. Abangan natin, magandang laban ito. Bagamat Oshake Foster ako dyan, pero sa panig ni Robson Kusikaw sa kanya pinakitang galawan, mahihirapan dito si Oshake Foster. Kung saan, posible pa siyang matalo dyan sa puntusan. Dahil sa kausayan din nataglay nitong si Robson Kusikaw. Abangan natin, kung piliin nyo si Robson Kusikaw, masasabi kong isang magandang laban din yan. May laban sa panalo itong si Robson Kusikaw. Kaya sabi ko nga, 50-50 ito. Abangan natin, dahil magandang laban din po talaga ito. Kung kaninong diskarte ang magtagumpay, mangingibabaw dito sa bakbakan. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.